Magandang araw po mga kaibigan, nandito naman po uli ako. At ang iluluto po natin ngayon gulay naman. Kasi nagsunod-sunod na yung ating mga meat. Ngayon, ang nag-request ng pinakbet si Reynalyn Gakusan. Reynalyn, andito na yung request mo. Yung sinabi mo magluto ako ng pinakbet na version ko. Ngayon, ito ang gagamitin natin, mga ingredients. May garlic tayo, onion, tomato, ginger. At saka ito yung bagoong na isda. Ako po ang naggawa nito. Ito po siya, 10 days na siya, mga 15 days pwede na siya. Pero meron pa akong yung mga dati kong ginawa. Yan. Tapos, ito yung mga gulay natin, sangkap na gulay, eggplant, bilog. Kasi masarap yung native. Ito rin pong ampalaya, hindi siya bilog pero yung native siyang ganyan mahaba. At sinama po natin yung buto niya kasi mura siya, masarap yan. Tapos okra at saka kalabasa. Pwede rin pong kamote. Ito lang available na nabili ko sa market. Tapos sitaw. Ngayon, misaw po tayo ng baboy belly. Binoil ko muna siya. Ready na siya. Naka 20 minutes na to. Ayan siya. Ngayon, ipapry po natin siya. Dito sa frying pan. Tapos yung sabaw po na yan, hindi natin itatapon. Siya natin gagawin sabaw niya. Instead na maglalagay tayo ng tubig, ito, malasa na siya. Ngayon, painitin ko lang po ito. Ipapry na natin siya. Ito po, atin siyang ipiprito na parang lechong kawali. Ganun na nga, lechong kawali na siya. Siya natin isasahog. Ito po, ipapry na natin siya. At magpuputokan siya. Gagamitin po natin siya sa sabaw. Chicken. Ito siya. Konti pa para dito yung kawali ang natin. Natin po siya chicken. Ayan, na-fry na. Ganda. O, dito yung kawali na siya. Ngayon, atin na po siya ikakat. Atin na po siyang ikakat. Medyo lakihan natin para masarap. May mangunguya. Chewy siya. Hindi yung maliliit. May mga soap bones pa siya. Habang iniintay po natin uminit ang ating paglutuan, ito po, pakita ko sa inyo, gagamitin natin bagoong. Ito po, nilagyan ko ng kulay, red food color. Ito, pagka luto na siya, ready na siya, lalagyan ko rin siya ng food color. Mga 5 days pa po, kasi 15 days po ang maximum nito, mula nang i-fermented nyo. Ngayon, ang ginagawa ko po dyan, sinishake ko yan Ngayon ko pa lang isi-shake ko, tingnan nyo. Kumbaga, luto na siya, hinog na. Yung iba gusto ganyan tapos iuulam nila buo-buo. Ready na. Tuturo ko sa inyo yan kung gusto nyo, i-message nyo sa akin. Ito ang gagamitin natin.
pang alat niya. Minsan po gumagamit ako ng bagoong alamang, yung hipo na tinatawag. Masarap siya, pero mas gusto ko ang lasa nito. Nasa inyo naman yung kung ano gusto niyo gawin na pampaalat nyo, kung yung bagoong hipon o bagoong isda. Tinatawag po itong dilis. Ngayon, mainit na siya. Pwede na tayo mag-start. Mag-isa. Lagyan ko siya ng konting mantika para mag-isa lang si bawang, sili, sibuyas. Napansin nyo malalaking hiwa ko? Masarap po yung ganun. Ayan siya. Ayan. Ayan. Sunod po natin ito si Luya para na-try siya at makatas yung lasa niya. Si sibuyas po. Sunod natin. Sabay na po natin si kamatis. Lagyan muna po natin ang konti sa bawang. Ayan. Ayan. Tapos, ito na po si bagoong. Medyo ano natin siya, baka may mga sumama-sama. Pero pino na po ito eh. Tinanggal ko na po yung mga tinik niya. Ayan. Pwede na po siyang diretso. Hintayin po natin maluto si kamatis. Kukover natin ng konti. Ilagay na po natin siya lahat. Cover po natin siya para maluto si kamatis. Yan. Atin po siya chichikin. Wow. Luto ng kamatis. Ay, iniintay lang po nating maluto kamatis kasi isa po yan sa nagdadala ng sarap at linamnam. Pagkaluto na, tsaka yung nilalagay kong kamatis, hinog na hinog. Ngayon, ilalagay na po natin si kalabasa. Mauna po siya kasi siya yung medyo matigas. Mga hugas na po ito, ni-ready ko na lang. Yung pong talong, kaya nakababad sa tubig kasi nangingitim po siya pag hindi mo lagay sa tubig. Medyo cover natin ng mga ilang minuto bago natin kasi madali po ito maluto. Tansayin po natin. Ito po, atin na po siya isusunod. Medyo malambot na siya. Susunod-sunod na po natin ang lagay. Sisitaw, medyo matigas yan. Si ampalaya, kahit medyo matigas siya, nakakain natin yan ng half cook. Kasi kahit hilaw po, na isasalad natin yan. Ang ganda yan. Yan. Kalat-kalat lang po natin siyang ganyan. Oh, ang sarap nito. Paborito po itong mga ampalayang to. Mahilig po sa gulay. Isa pa yan sa sikreto na gusto nilang malaman. Ngayon, isusunod po natin itong talong. Yan. Kasi pang ibabaw siya, siya yung pinaka madaling maluto. Ngayon, lagay na po natin ito sisili. Naku, isa po yan sa nagdadala ng sarap. Eto na po ang final na. Lalagay natin.
Over po natin ng konti. Atin po siyang chicken. Ayan. Wow, ang sarap. Ito-toast natin siya ng ganyan. Ayos na. Kunti na lang. Kunti na lang pong luto. At ano na siya, masisintensya na natin. Cover pa po natin ng konti. Wow! Ready na siya. Pwede na natin siyang sintensyahan. Wow, sarap! Marami kung makakain ito. Paborito ko po ang gulay. Isa yung sikreto kung bakit tayo hindi nagkakasakit. Ang nanay ko nga po, tinapa. Ang sinasawag dito, tinapa yung tuyo-tuyo na siya. Pinatagal na siya sa basket. Yung dry na dry siya. Yan, itain lang po natin siyang konti na lang. Lutuin pa natin ng konti. Cover natin siya. Chicken. Okay na siya. Ready na. Cook na. Patayin ko na yung switch off ko na pala siya. Ngayon, sisintensya na natin siya. Ang sarap-sarap na naman. Matay. Ayan. Wow, naku si Ampalay ang favorite. Wow. Tingnan niyo sa hug natin. Ang sarap. Buo-buo siya. Ito na po tayo sa tikim ng portion. Ito po yung pinaka gusto ko sa lahat ng aking titikman at kakainin. Kasi favorite ko ang vegetable. Ito na po yung request ng ating kaibigan, isa sa mga kaibigan natin na viewers na nagsusubscribe, si Reynalyn Gakusan. Ni-request niya itong pinakbet. Reynalyn, ito na yung pinakbet. Ito na yung version ko. Sana magustuhan mo. Ngayon, ang unang sugo para sa iyo. At sa mga kaibigan nating nanonood ng ating channel. Ngayon, ito po ang ating rice. Ngayon, wala pala tayo sa bisbond. Okay lang. Ako lang naman kakain. Wow! Diyos ko po. Ganado na naman siya ako nito. Mainit pa siya. Naku, gusto-gusto ko rito ang palaya, okra, kalabasa. Naku, tsaka itong sisili. Nagpapabangot, nagbibigay rin siya ng lasa. Ay, ang sarap. Ang dami ko na agad kinuha. Lahat ng paborito, nandito na. Naglalaway na ako. Kayo ba hindi naglalaway? Kasi eto na po siya. The best talaga siya. Ayan, pakikita ko sa inyo siya. Ayan. Yung sili, tikman po natin siya. Yung kalabasan, malagkitan po yan. Ito na ho, bahala na talaga si Batman. Ewan ko. Ang sarap na kunat. Ang kulit talaga, nanamnam. Wala pong betsin yun. Gayahin nyo lang po ito. Tamo, parang litsong kawali na isinawag natin, kaya ang lasa-lasa niya. Hindi ko na nga mapapansin ito. Ito pa lang sila gulay. Naku, yan o yung buto. Basta may malambot, huwag nyo nang tatanggalin. Yan o ang pinakbet ng nanay ko. Sarap. Sarap. Yung pait niya, hindi masyadong mapait. Pero sinasabi nila, itong native, mapait na mapait. Depende yun eh. Sabi ng inang ko, pag ang timpla mo raw tama ang alat at siyang mga sangkap, hindi siya papait. Pero ang sarap mo uminom ng tubig pagka kumakain kayo ng ampalaya. Matamis-tamis ang tubig. Sarap.
Hindi ka naiingit sa akin. Makatululaw ito pinakamasarap na aking niluto sa lahat. Ang kunat, ang sarap. Nauubos ko yata. Kalunggong lang panalang muna. Mas gusto ko siya. Ito pa, isa. Nangangagat. May ano nga rin siya, may tama. Ang anghang. Ang sarap. Pati talong masarap. Kain na po tayo, mga biyang. Iluto niyo po ito. Napakasarap talaga. Grabe. Huwag niyo po sasabawan. Ang pakbit niyo, tama lang pong ganito. Ay, nako. Naghahabulan ng mga lasa niya. Baka hindi magkasasabib ko. Masarap. Favorite ko po yan. Reynalyn. Aliga, kain na. Hanapin ko si Ofra dyan. Ayun. Crunchy. Ang sarap. Ito pa. Hawawan na si Gigi. Pansinin na natin. Pero masarap na eh. Kahit wala ng ternong isda, masarap na si, si pakbet. Ito na po yung eating portion. Kay Miss Lanzones at saka kay Miss Sershi. Sinasabi nila, huhulihin nila kung ano sikreto ko, kung bakit younger ako sa edad ko. Vegetable lang po. At saka prutas. Water, ganyan. At saka yung iniinom kong para sa uric acid, yung sambong at saka tanglad. Nilalaga ko pa yung ginagawa kong tea. O, kita sa inyo yan, itong araw. Grabe sa talaga. Pagka ang ulam ko mga vegetable na ganito, hindi ako nagda-diet. Pero hindi ako tumataba. Kasi, gulay ho yan eh. Malakas ang fiber niyan eh. Talaga. Paborito po ito. Maniwala kahit sa hindi, nung nasa Oman ako, araw-araw may gulay ako. May niluluto akong mga manok, chicken, ganyan, tsaka yung beef, binabaon ko, pero yung mga kaibigan ko nakikikain sa akin sa salon. Gulay akong nano ko. At saka ang gulay ko, hindi nawawala araw-araw, iba-ibang luto. Alam niyo kung ano? Kung panahon lang yun, meron niya nakasama. Bunga ng malunggay. May tanim mo ako sa Oman niya, nakalang puno. Hindi nawawala ng bunga. Araw-araw na nagagawa ako ng style na, halimbawa may mga fry akong fish o fry chicken. Naggagawa po ako ng bulang lang sa Tagalog, bulang lang na gulay. Hindi nawawala yung malunggay na yan. Ano ba tawag sa Amerika niya? Merang ba yun? Basta, malunggay ho. Tapos, lalagyan ko lang siya ng inihaw na isda, kaya pritong bangus, pritong tilapia, babaksak lang, may kamatis. Ang style naman po ng mga Bisaya, tinola, gusto-gusto po yung ginagawa nila. Halo-halo lahat ng gulay, bawang, at saka ano lang sila, kamatis, tinola tawag nila yon, may luya. Araw-araw meron ako iba-ibang luto. May lutong biningding, may lutong bulang lang, Tagalog, tapos lutong tinola, pero gulay huyo na walang mantika. Pinaglaksa-laksa, ang tawag nga nila doon, laksa-laksa, ihahalo lahat doon yan. Araw-araw meron ako niyan. Siguro, doon ako, naging healthy. Ay, dito sa Manila, hindi masyadong ang gulay na hinahanap ko, katulad sa probinsya, may mga tanim-tanim kami doon na pwede kong talbos-talbosan, mga kulitis-kulitis na yan, kung ano-ano. Kaya yung mga malunggay yan, bunga ng malunggay, saluyot, mix-mix po yan. Kamatis lang katapat yan, tsaka pritong bangus, isang buntot lang ng bangus, okay na. Ang sarap na ng kain ko. Hindi ko na mapapansin yung iba, puro yun lang. Ito, 40 na kayo.
gusto niyo makita yung bulang lang na yan, isang araw pakita ako kayo talaga. Ang sarap. Naku, sarap po talaga yung bulang lang. Wala siyang mantika. Hindi niya ililisa. Napakalasa naman ho talaga. Dito ko sa kaintayan, wala akong space ng tanim kundi kakapraso lang nandun. Sa paso, nagtanim ako ng alokbate, talbos ng kamote, at saka yung alokbate na galing sa South Africa, malalapad dahon, tawag nila doon, spinach din. Tapos may ano din ako, sa mga paso lang ho yun ha. Tapos itong aking adopted, Bisaya siya. Minsan nagluto ako. May prito akong bangus, kumuha ako ng alokbate. Tapos dahon ng malunggay. May malunggay akong kapraso dyan. Talbos ng kamote. Hindi ako nagpakulo akong tubig. Kamatis, bawang, may luya, may tanglad. Tapos dahon ng sibuyas. Wala akong iba, yun lang. Lagyan ko lang siya ng patis. Ang bango-bango, kumukulo. Nung kumukulo na, pag alam ko na sila bababa na, tanghalian mo yun, may mga prito kami isda. Bababa na, amoy. Ang sarap ng amoy. Saka ako ibabaksak yung lahat ng gulay na magkakasama na yon. Ang tamis-tamis po ng sabaw. Ang sarap. Lagi po kaming gano'n. Kaya gawin niyo po yun. Mararamdaman lalo sa mga may edad. Wala kayong mararamdaman sa sakit ng katawan. Kasi nagpapasakit sa atin ng katawan, mga mantika at saka alat. Diba? Kain tayo. Sobrang sarap talaga. Lutuin mo na. Renalyn. Baka ganito rin yung style mo. Huh? Tatapusin ko pa ba ito, anak? Baka nagugutom. Hindi ka nainggit sa akin. Mabay na kayo.